Hello everyone! Ako po ulit ito si Mase. Today, gagawa po tayo ng willow tree juice for rooting hormone. So, ang kailangan natin ay young shoot ng willow. Gugupitin natin yan. Ititrim na rin, sabay trim. Kasi ang bilis po niyang lumago. Kakatrim ko lang yan a week ago. And then, eto na siya. Super lago ulit. So, itrim natin ulit. At the same time, gawan natin ng willow tree juice. Ang kailangan po natin ay new shoot. So, gugupitin natin siya dito. Ito po ang na-harvest nating new shoots. So, tatanggalin po natin yung mga dahon. And then, yung stem lang po ang ating gagamitin sa paggawa ng willow tree juice. So, alisin po natin ang mga dahon. Kita niyo po ang dahon ng willow tree. Medyo related. Silvery. Kahit ganito po kaliit na cutting, yung katingting na size, tumutubo po yan. So, ito na po yung mga cuttings natin, mga tangkay. Gugupitin po natin ito ng maliliit. Size lang po ito ng ting-ting mga cuttings mo. Mga bagong shoots. So, pagkatapos na po natin gupitin to, lalagay natin sa glass container. Lalagay natin dito sa glass container.
po, nakalagay na sa garapon. Itong mga dahon, nalagay natin sa compost. So, lagyan po natin to ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Yan. So, ito, ibababad po natin ng 2 to 3 days sa full sun o kaya sa may part ng bintana na naaarawan. 2 to 3 days po. So, ilalagay ko siya dito sa may naaarawang part. Full sun po o kaya sa may part ng bintana na naiinitan. Antay po natin ng 2 to 3 days and then try po natin mag-propagate ng kahit anong cuttings. Lalo na yung mga medyo mahirap patubuin na cuttings. Konting kaalaman lang po bago tayo gumawa ng willow juice or willow water. Alam niyo po ba na ang bark ng willow ay mayroong natural plant growth hormones na ginagamit sa pag-root ng cuttings? Dati, yung aking willow tree, nung tag-ulan last year, tinagpas ko siya hanggang ground level. And yung resulta niya, nagkaroon po siya ng napakaraming stems. Tumubo ang napakaraming stems. At alam niyo po ba na ang willow ay may dalawang substances na may great role sa paggawa ng rooting hormone. Ito po yung indobutyric acid at salicylic acid. Yung indobutyric acid, isa po siyang plant hormone na nag-stimulate ng root growth. Yun naman pong salicylic acid, siya po ang tumutulong sa plants para mag-fight ng infection gawa ng mga pathogens, bacteria, and fungi. At siya po ang tumutulong para magkaroon ng better chance of survival ang ating cuttings. So, yan po ang mga characteristics ng ating willow tree. Kaya isa siya sa mga ingredients sa paggawa ng rooting hormone. So, gagawa po tayo ng ating willow water after 3 days. Pangatlong araw na po natin ngayon, kaya gagawa na po tayo ng willow water. So, strain po muna natin ang ating willow juice. Ayan na po. Then, mamaya ibabalik ulit natin siya sa glass container. Okay, so ibalik po natin siya sa kanyang jar. Ayan, ito na po ang ating willow water or willow juice. Ito po ang gagamitin natin na rooting hormone sa mga cuttings na mahirap i-propagate, gaya ng gumamela. So, alisin po muna natin ang mga dahon ng gumamela natin. Ang ating mga cuttings, kailangan po ay 4 to 6 inches. Alisin po muna natin lahat ng dahon. So, ang balak ko po ngayon, tatlong method ang gagamitin ko sa pag-propagate. Ang una is, ibababad natin dito sa ating willow water.
Ibababad natin siya, antayin natin hanggang mag-ugat. So, dalawa ang ilalagay ko dito. And then yung pangalawa is gagamit tayo ng potting soil. And then, babasain natin didiligan natin ng willow water. And then, ilalagay natin ng cuttings. Okay. Ilalagay ko sa may gilid para hindi na uliba. Ayan po ang ating second method. Lagay natin dito. And then, yung isang method, gagamit tayo ng pure perlite. Ito yung perlite. Mura lang po ang bili ko sa perlite. 60 Taiwan dollars. And 60. Hindi pa po yun aabot ng 100 pesos. Ito po ang ating third method. Itong mga cuttings na to, hardwood na. Ito semi-hardwood. So, tutusok natin sa perlite. Then, diligan natin ng willow water. Ang perlite po ay galing sa mga volcanic glass. Nag-retain siya ng moisture. Ayan. So, ito na po ang ating mga gumamela propagation. Antayin po natin magkaroon ng sign of life. Kung magkakaugat siya in a few weeks, siguro 4 to 6 weeks ang gumamela mag-ugat. Antayin natin siya. Baka mga 3 weeks or so mag-ugat na siya sana using our willow water. Titingnan po natin kung alin sa kanila ang mauunang magkaroon ng ugat. So, ito na po ang ating 5 pots ng gumamela cuttings. Lalagay po natin sa may maliwanag na part. So, lagay ko po siya dito sa may bintana, malapit sa bintana. Saan maliwanag po dito. Antayin po natin ng mga ilang weeks and then update ko po kayo ulit. Sana po
mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Mases Passion. At mag-ingat po tayong lahat, lalo na po ngayon na parami ng parami ang cases ng COVID dyan sa atin. So, extra ingat po tayo. Mas mahalaga po ang kalusugan. At God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat.